Sa mata ng komunidad, isa silang huwarang pamilya, masinop, masayahin, at laging nagdarasal. Ngunit isang araw, ang kanilang bahay ay biglang naging entablado ng isang nakapangingilabot na tanawin. 11 katawan, sabay-sabay na nakabitin, nakapiring, at nakayuko. Tila ba iisa ang sinunod na utos? Ang tanong, kaninong tinig ang kanilang pinakinggan? At anong hiwaga ang nagtulak sa kanila tungo sa isang sabayang katapusan? Walang bakas ng away, walang bakas ng pagnanakaw. Tanging isang bagay lang ang iniwan nila. Mga pahiwatig na tila nagsasabing may mas malalim na puwersang gumalaw sa kanilang isipan. Ating balikan ang madilim na trahedya sa India, ang Burari Deaths. Isang kwento ng misteryo, ritual, at mga katanungan na hanggang ngayon ay walang tiyak na kasagutan. Bago tayo magpatuloy, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanunood. At kung mahilig kayo sa mga ganitong klase ng kwento, pindutin ang like and subscribe. Alas 6 ng umaga, July 1, 2018. Ang kalye ng Burari sa Delhi ay gaya ng dati. Matahimik, ordinaryo, at puno ng mga pamilyang may kanya-kanyang ganap sa araw. Pero sa isang bahay na kulay dilaw sa dulo ng kalsada, may katahimikan na hindi pangkaraniwan. Ang grocery store ng pamilyang Bhatia, na lagi nang bukas ng maaga, ay sarado pa rin. Ang bote ng gatas, na karaniwang dinideliver sa kanilang tahanan tuwing umaga, nakatiwangwang sa pintuan, at hindi kinuha. At nang paulit-ulit na kumatok at tumawag ang mga kapitbahay, walang sumasagot. Ang unang nakaramdam ng kaba ay si Gurcharan Singh, matagal ng kaibigan ng pamilya. Kasama niya sina Kuldip Singh at Pritpal Kaur. Habang papalapit sila sa bahay, parang lumalakas ang tibok ng kanilang dibdib. Bakit ganito katahimik? Ano ang nangyayari rito? Nagdesisyon ang tatlo na pumasok sa nasabing bahay. Una, sinilip nila ang pinto sa ibaba. Nakasara pero hindi nakalock. Tahimik ang loob na parang walang tao, at ang mga ilaw ay bukas pa. Pag-akyat nila sa ikalawang palapag, hindi nila inasahan ang eksenang babago sa kanilang lugar. Dahan-dahan ay bumukas ang pinto. At doon, sa loob ng maliit na sala ay nakapila ang 10 katawan, nakabitin sa iron grill ng kisame. Ang bawat isa ay nakapiring ang mga mata, nakatali ang kamay at paa, at ang kanilang katawan, nakayuko pababa na parang sabay-sabay na isinakripisyo. Hindi lang yun. Sa kabilang silid, natagpuan nila ang matriarka ng pamilya, si Narayani Devi, nakahandusay malapit sa kama. Hindi siya nakabitin tulad ng iba, parang may espesyal na papel sa nakakatindig balahibong ritual na yun. Habang natutulala ang mga kapitbahay, biglang sumabog ang tahol ng aso ng pamilya mula sa terasa, si Chowkidar, isang German Shepherd. Nakakulong habang malakas ang iyak at tahol, tila alam niya ang nangyari pero walang makakaunawa sa kanyang sigaw. Isipin mo, 11 buhay, 3 henerasyon, sabay-sabay na nawala. Ang amoy ng insenso, halos sa simoy ng bahay, ay parang iniwang bakas ng isang kakaibang seremonya. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay hindi makapaniwala. Walang dugo. Walang bakas ng away. Tila ba, kusang loob nilang isinuko ang sarili. Sa isang iglap, ang dating masayang tahanan ay naging bahay ng hiwaga at takot. Bago ang trahedya, ang pamilyang ito ay hindi itinuturing na kakaiba, kundi huwaran. Kilala sila sa Burari bilang Bhatia o Chundawat family. Mabait, relihiyoso, tahimik, at palaging may ngiti kapag nakakasalamuhan ng kapitbahay. Sa komunidad, sila ang pamilyang hindi nakikitang nakikipag-away, laging handang tumulong, at may negosyo na unti-unting lumalakas. Ang matriarka ng pamilya ay si Narayani Devi,
isang byuda na matagal nang nagsisilbing haligi ng kanilang tahanan. Mayroon siyang 3 anak na lalaki at 2 babae. Pero sa bahay, 3 lamang sa kanyang mga anak ang nakatira kasama niya. Ang panganay na si Bhuvnesh, kasama ang asawa niyang si Savita at 3 anak, si Nitu, Manu, at Donna. Ang bunsong anak na lalaki, si Lalit, na kilala bilang tahimik ngunit masipag, kasama ang kanyang asawa na si Tina, at ang kanilang 15 anyos na anak na si Shivam. At ang kanyang anak na babae, si Pratibha, na hiwalay na sa asawa, pero nakatira kasama ng kanyang anak na si Priyanka. Sa labas, ang imahe nila ay masayang pamilya na kumpleto ang henerasyon, mula sa lola hanggang sa mga apo. Mayroon silang maliit ngunit kilalang grocery store at plywood business, na nagsisilbing kabuhayan at dahilan para mas lalong irespeto sila ng mga kapitbahay. Ang mga bata, huwarang estudyante. Magagalang, palaging mataas ang marka, at aktibo sa school activities. Si Priyanka, ang anak ni Pratibha, ay kamakailan lang nagdiwang ng engagement. Ang gabi ng kasiyahan ay puno ng halakhak, tugtugin, at masiglang pag-uusap. Ang lahat ng bisita ay nag-uwi ng alaala ng isang pamilyang buo, masaya, at walang bahid ng problema. Kaya't nang mangyari ang trahedya, ay mas lalo itong nakapanlumo. Paano nangyari na sa loob lamang ng ilang araw, mula sa engagement na puno ng buhay, ay bigla silang naglaho ng sabay-sabay. Walang kapitbahay ang makapaniwala. Walang sino man ang nakakita ng senyales. Walang maririnig na sigawan mula sa bahay. Sa halip, ang tanging bakas ay ang kanilang relihiyosong pamumuhay. Lagi silang nagdadasal, nag-aalay sa altar, at mahigpit sa paniniwala sa mga ritual. Pero sa ilalim ng perpektong imaheng yon, may lihim na hindi nakikita ng iba. Isang lihim na dahan-dahan na humubog sa kanilang isip, na kalaunan ay magiging dahilan ng kanilang sabay-sabay na pagpanaw. At dito nagsimula ang mas nakakatindig balahibong bahagi ng kwento. Pagpasok ng mga pulis sa bahay ng mga Bhatia, para silang naligaw sa isang eksena na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. 10 katawan ang nakapila, nakapiring, nakatali. Sa unang tingin, madaling sabihin ito ay isang sabayang pagpapakamatay. Walang iniwang sulat, walang huling habilin, walang paliwanag. Ayon sa mga CCTV na nakuha ng pulisya, ilang araw bago ang insidente, makikita ang ilan sa mga miyembro ng pamilya na lumalabas para bumili ng mga bagay na hindi kapansin-pansin sa unang tingin. Maliit na stools, mga wire na matibay, at mga bandages. Para bang naghahanda para sa isang proyekto. Pero sa katotohanan, ito ang eksaktong mga bagay na gagamitin nila sa gabing isasagawa ang kakaiba at malupit na katapusan. Sa mismong kusina, nakahanda pa ang pagkain para sa kinabukasan. May gatas, may tinapay, may mga luto pa na nakatakip sa mesa. Isang napakalaking twist. Dahil ang isang pamilyang balak ng lisanin ng mundong ito, ay naglaan pa ng pagkain na para bang may bukas pang naghihintay sa kanila. Pero ang tunay na susi sa misteryong ito ay natagpuan malapit sa altar ng pamilya. Doon, nakasalansan ang 11 diary. Makapal at puno ng sulat kamay. Nang buksan ito ng mga investigador, tila isang gabay, isang manual ng kanilang sariling kamatayan. Dito nakasulat ng detalyado, kung paano nila gagawin ang tinatawag nilang Banyan Tree Ritual. Ayon sa nakatala, kailangan nakapiring ang kanilang mga mata, nakatakip ang bibig gamit ang tela, at walang ibang dapat iniisip. Blanko, tahimik, walang takot. Nakasulat din doon ang eksaktong posisyon ng bawat isa. Ang pinakamatanda, si Narayani Devi, hindi na kailangan pang magbitin. Kundi hihiga lamang siya sa sahig na parang tagapagsilbing saksi. Ang iba naman, isa-isang may utos kung saan tatayo, kung paano itatali ang kanilang sarili, at kung kailan nila sabay-sabay isasagawa ang ritual. At dumating nga ang gabing yun. Isa-isa nilang sinunod ang bawat tagubilin, hanggang sa sila'y nakapila na sa iisang silid. Ang bawat katawan, nakabitin, nakapiring,
nakatakip ang bibig. Parang mga ugat ng isang punong balete, sabay-sabay na nakalambitin sa kisame. Pero ayon sa diary, hindi ito tinitingnan ng pamilya bilang kamatayan. Sa kanilang paniniwala, ito ay isang transisyon. Isang hakbang para muling makausap ang kanilang yumaong patriyarka. Para sa kanila, ito ay isang pagsilang muli. At doon, sa gitna ng dilim, sa loob ng bahay na yon, naganap ang isang eksenang hindi malilimutan. Sa sinasabing naganap na ritual at mga nakitang diary, iisang pangalan ang mistulang lumilitaw, si Lalit Bhatia, ang bunsong anak na lalaki. Sa labas, kilala siyang mabait, tahimik, masinop. Pero may madilim na kwento sa likod nito. Noong 2007, namatay ang kanilang ama, si Bhopal Singh. At mula noon, nagbago ang lahat para kay Lalit. Madalas daw niyang sabihin sa pamilya na nakakausap niya ang espiritu ng kanilang ama. Minsan sa panaginip, minsan daw habang nagdadasal. At sa kanyang mga sulat, malinaw ang tinig na kanyang ikinukwento, ang ama raw mismo ang nagbibigay ng mga utos. Mga utos na dapat sundin ng lahat, mula sa simpleng pagdarasal, hanggang sa paraan ng pagkain. At naniwala ang pamilya, hindi sila nagduda. Dahil sa kanilang pananampalataya, sa respeto sa ama, at sa tiwala kay Lalit, sinunod nila ang lahat. Araw-araw, taon-taon, 11 taon silang namuhay ayon sa mga pahina ng diary na iyon. Isipin ninyo, ang bawat galaw ng pamilya, mula sa pag-aayuno, sa ritual ng pagdarasal, hanggang sa mga paniniwalang magdadala ng kaligtasan, lahat nakasulat, at lahat nila sinunod. At sa huling pahina ng diary, nakasulat ang pinakamisteryosong utos, ang Banyan Tree Ritual. Para kay Lalit, ito raw ang paraan para makamit ng pamilya ang gabay ng kanilang ama. Isang hakbang para tuluyang makalaya at muling magsimula. Kaya't sa huling gabing iyon, hindi nila nakita ang sarili nila bilang biktima, kundi bilang mga handang sumunod. Hanggang sa dulo, sa tinig ng kanilang patriyarka. Ngunit para sa pulisya at sa buong mundo, ito ang pinakamalaking twist, hindi ito isang simpleng kaso ng pagpapakamatay. Isa itong trahedyang nilikha ng bulag na paniniwala, ng kontrol ng isang tao, at ng lihim na itinago sa loob ng 11 taon. Ang buong India ay binalot ng takot at hindi makapaniwala sa nangyari. Paano sabay-sabay na nawala ang isang buong pamilya? 3 taon tumagal ang investigasyon. Sunod-sunod na forensic reports, psychological evaluations, at paulit-ulit na pagbusisi sa mga diaries ang ginawa. At sa bawat pahina, unti-unting lumitaw ang masakit na katotohanan, hindi simpleng suicide, hindi rin simpleng murder. Ayon sa mga eksperto, ang ugat ng lahat ng ito ay ang pinakabunsong anak na si Lalit Bhatia. Matapos mamatay ang kanilang ama noong 2007, dumanas si Lalit ng matinding trauma. Naging tahimik siya, madalas hindi nagsasalita, at minsan ay parang nakakarinig ng mga tinig na wala naman doon. Sinabi ng mga psychiatrist na si Lalit ay dumanas ng psychosis. At hindi lang yun, ang kanyang mga paniniwala, ang kanyang ilusyon na nakakausap niya ang espiritu ng kanilang ama, ay unti-unti niyang naipasa sa buong pamilya. Tinawag ito ng mga eksperto na shared psychosis, isang kakaibang kondisyon kung saan ang isang taong may delusyon ay nahahawa ang mga taong pinakamalapit sa kanya. At yun mismo ang nangyari sa mga Bhatia. Isipin mo, isang matatag, masayang pamilya na may negosyo, may kinabukasan, may mga batang nag-aaral. Pero sa likod ng mga ngiti, lahat sila nakatali sa iisang paniniwala, na ang kanilang ama, na mula sa kabilang buhay, ay nagbibigay pa rin ng mga utos. Mga utos na isinulat ni Lalit, at buong-buo nilang sinunod. Noong gabing yun, hindi nila nakita ang sarili bilang mga biktima. Sa kanilang isipan, ito ay isang ritual ng paglilinis, isang tulay para sa mas maliwanag na kinabukasan. Pero ang hindi nila alam, hindi na sila gigising pa. Dumating ang November 2021, formal nang isinara ang kaso. Ang opisyal na conclusion, accidental deaths,
na bunga ng blind faith, mental illness, at collective delusion. Walang kriminal, walang sinadyang pumatay. Pero para sa natitirang mga kamag-anak at para sa buong bansa, hindi iyon sapat. Paano posible na isang buong pamilya ay nawala dahil lang sa mga pahina ng isang diary? At hanggang ngayon, ang bahay sa Burari ay nananatiling simbolo ng isang hiwagang hindi lubusang masagot. Para sa ilan, ito ay babala tungkol sa kapangyarihan ng isip na pwedeng magtulak sa dilim. Para naman sa iba, nananatili itong palaisipan, isang kwentong hindi pa tapos, isang misteryong pilit na gumugulo sa kanilang mga gabi. Pero hindi natapos ang misteryo sa mismong pagkamatay ng pamilya. Dahil habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang mga alamat, bulong, at simbolismong nagbigay ng panibagong hiwaga sa kasong ito. Sa labas ng bahay, napansin ng mga residente ang 11 pipes na nakalabas mula sa dingding. Walang koneksyon sa pagtutubero, walang malinaw na gamit. Ang disenyo, hindi basta random, parang nakaposisyon sila na may ibig sabihin. At para sa ilan, malinaw ang sagot. Kumakatawan ang mga ito sa 11 buhay na nawala sa loob ng bahay. Dagdag pa rito, may nagsabing pati ang mismong arkitektura ng bahay ay binalot ng numerong 11. 11 grills sa pinto. 11 bakal sa terasa. 11 bintana na nakapila. Para sa mga kapitbahay at mga usisero, hindi ito nagkataon lang. Para bang bawat sulok ng bahay ay nagsasalita ng numerong yon. Isang numerong hindi nila pinili, kundi tila itinakda para sa kanila. At mula rito, nagsimulang maghasik ng takot ang mga haka-haka. May ilan na naniniwala na ang bahay mismo ay isang dambana, isang lugar na kinalalagyan ng sumpa o ritual na hindi natapos. Ang iba naman, naniniwala na ito ay sinadyang disenyo ni Lalit, na ang numero 11 ay simbolo ng kanilang buong pamilya. Iisa ang katawan, iisa ang isipan, iisa ang kapalaran. Isipin mo, araw-araw ay makikita mo ang bahay na yon. Tahimik, sarado, ngunit puno ng tanong. Para sa ilan, parang may presensyang nagbabantay sa bawat sulok. Para naman sa iba, ito ay babala, na minsan, ang mga numero, ang mga palatandaan, ay hindi basta disenyo lamang, kundi paalala ng isang trahedyang hindi dapat makalimutan. At hanggang ngayon, ang Burari House ay hindi lang kilala bilang isang ordinaryong tahanan. Para sa marami, ito ay naging bahay ng mga anino, isang monumento ng numerong 11, at isang misteryong nakaukit sa kasaysayan ng India. Hanggang ngayon, ay nananatiling palaisipan kung ano ang tunay na nagtulak sa pamilya Bhatia tungo sa kanilang huling gabi. Was it blind faith, collective delusion, o may mas malalim na sikreto na hindi kailanman mabubunyag? Sa Burari deaths, ang mga sagot ay tuluyang naisama sa kanilang libingan.